Ganagabi po sa inyo lahat, sa ating pastor, sa mga ligawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi, I hope this is recorded. Is it recorded? Okay. I hope this is recorded para pabalikan po natin ito sapagkat ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay isang pastoral preaching. Ako po, bilang inyong assistant pastor, madalang lang po akong nag-preach ng pastoral preaching sapagkat hindi ko po talaga trabaho. Yung trabaho po ng ating pastor yun. No? I am more on teaching. Pero ngayong gabi kapatid, I will be preaching about pastorship, no, ng ating church. At gagayad ko po kayo in my capacity as the assistant pastor ng ating iglesia. Igagayad ko po kayo kung paano natin epektibo na mapapalaganap yung Ebanghelyo ni Kristo. Kasi kung titignan ninyo, kapatid, kung nanonood kayo ng live at ng mga replays natin na nag-crusade tayo, marami sa mga bisita natin ang hindi naman nakikilohok sa atin. Kahit sa congregational worship, hindi sila nakikisama sa atin. Either nahihiya sila or naiilang sila. Bakit? Kasi nga, congregational worship is for the congregation. No? Sinasabi ko lagi, kung kakanta ka sa harapan ng mga unbelievers, hindi sila kakanta. Kasi hindi naman sila kabilang sa atin. They are non-believers. And only the believers in Christ are those who sing praises and worship songs to God. No? Kaya hindi mo sila makikita na kasama natin sila. No? Kaya nga minsan, yung mga crusades talaga are just, showcasing kung ano ba yung ginagawa natin sa worship services natin. Pero, it is not one of the effective tools on how to preach the gospel. No? Minsan, nasabi ko nga kay Pastor, nung like 2 weeks ago, bago mag-crusade, sabi ko sa kanya, hindi na ako yung mag-preach kasi hindi ako evangelist. No? Kasi I am more like a teacher preaching the gospel to the believer. No? Pero to preach the gospel to a non-believer is a challenge. In fact, kahit mag-preach ka about grace and about mercy and about righteousness, hindi maintindihan yan ng non-believer kahit ano gawin mo. Sabi ko nga, kahit ngayong believer, nangihirapan na intindihin yung mga bagay na yan, non-believer pa. Kaya nga ngayong gabi, kapatid, tuturuan ko po kayo sa aking pagsasaliksik at pagbabasa ng Biblia, gagawin natin pattern si Pablo kung paano ginawa ni Pablo yung kanyang pagpapalaganap ng Ebanghelyo na pwede natin kapulutan ng aral at kung ano yung pwede natin gawin bilang mga ambassadors ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tandaan, hindi lang trabaho ng isang evangelista o ng isang pastor ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ito ay trabaho nating lahat. No? In fact, the Great Commission, nung sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na tayo ay umayaw at palaganap ng Ebanghelyo, this is directed to all believers of Christ. Kaya ngayon gabi, pag-aaral natin, pinamagatan ko, ang pagsabi ng katotohanan sa pag-ibig o yung pagpapalaganap ng katotohanan sa pag-ibig, which is the gospel. Ang panawagan ng tapat ng ebanghelismo. Hindi yung ebanghelismo na nakikita natin sa modern day. Babalik tayo sa nakaraan kung anong ginagawa ng mga tunay na mga ebanghelista, kamukha ni Pablo, at tingnan natin kung ano ba yung ginawa nilang epektibong paraan na pwede din natin gawin bilang mga tagapangasiwa ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. First, Matthew 28:18-19. Noong ating mahal na Panginoong Jesucristo ay babalik na sa langit, sinabi niya ito sa kanyang mga disipulo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, kasausap niya dito yung mga disipulo, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. That is the Son of Man, o yung anak ng tao, the title given to the Messiah, na nagsasalita
na ang lahat ng bagay, siya na ang mayroong otoridad. Pero ano yung sinabi niya sa 19? Ano yung iniutos niya at iniatang niya na gagawin ng kanyang mga disipulo? Kaya, sabi ni Kristo sa mga disipulo, sa paghayo ninyo, ibig sabihin, ito ay may kaakibat ng pag-alis mula sa iyong bahay, paglabas ng iyong bahay, paglabas ng iglesia. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ito yung ginamit na principle ng lahat ng mga Kristiyano ng unang panahon, kaya sila nagkasing ng ebanghelyo sa iba't ibang bansa. Mula Espanya, nakarating sila ng Pilipinas. Si Magellan, kapatid, alam niyo yung story natin. Si Magellan, nagdadala siya ng krus. Nagpunta siya sa Pilipinas, itinayo niya ang krus sa Cebu upang sabihin na itong bansang Pilipinas ay bansa ni Kristo. Bakit ito yung nasa isip ni Magellan? Dahil dyan, sa utos ni Kristo, na dapat tayong lahat ay humayo at ipalaganap ang mabuting balita sa bawat bansa. At kaakibat ito, kung sino man yung maniniwala sa ebanghelyo na ito, bautismuhan sila ng pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ngayong gabi, kapatid, tingnan natin, ano nga ba yung mga pointers na pwede natin tingnan? Binigyan ko ito ng 5 pointers upang ating gawin bilang mga mananampalataya kay Kristo at paano tayo magiging epektibo sa ating evangelismo. Kasi kahit ako, kapatid, this is where I struggle. Kaya kasama ninyo ako niyan. Hindi ko sasabi ko mas magaling ako sa inyo. Kasi sabi ko, kamukha ninyo ako na inosente sa ganyang bagay. Because evangelism is not, hindi po ito madaling gawin. So, tingnan natin kung ano ba yung pwede natin gawin. Unang puntos is, dapat ang evangelismo, ang sentro ay si Kristo. Pangalawa, biblical dapat yung ating pagpapalaganap ng ebanghelyo. Walang kompromiso, wala dapat tayong tinatago sa ating kausap o ino-omit sa ating kausap. Pangatlo, dapat kapag tayo ay nakikitungo sa mga hindi mananampalataya o may mga non-believers, dapat tayo ay mayroong mapagpalang puso sa kanila. Ibig sabihin, hindi tayo agad umiinit ng ulo or stop. Pag-aralan natin yan mamaya. Pang-apat, tandaan mo na sa tuwing ikaw ay nagpapalaganap ng ebanghelyo o nag-evangelismo, ang Diyos ang nagpapabunga. No? At ang pang-lima, napagdadis ka sa pastor yan at ialaporin ko mas lalo mamaya. At pang-lima, dapat sa tuwing tayo ay nagpapalaganap ng ebanghelyo, ito ay nakaangkla sa pag-ibig natin sa mga taong ito na ating pinapalaganapan ng ebanghelyo. Tingnan natin, kapatid, yung mga 5 pointers na yan. Sana umabot tayo sa oras. Mauna na tayo, kapatid, sa unang pointer, which is ang sentro ng ebanghelyo ay ang mismong mahal na Panginoong Jesucristo. Tandaan, kapag ikaw ay magpapalaganap ng ebanghelyo, hindi ito pagpapakita o pagpapashowcase kung gaano kagarbo ang iyong iglesia o kung gaano kaganda ang iyong reputasyon bilang pastor o kung gaano karami yung mga taong nag-a-attend ng iyong church. This is not payabangan. No? Sapagkat kung yun ang dahilan kung bakit ka nagpapalaganap ng ebanghelyo, hindi si Kristo ang sentro ng iyong ebanghelyo. At bakit ito mahalaga na dapat si Kristo ang sentro ng ating ebanghelyo? Basahin natin kung yung sinabi ni Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 5. Sabi ni Pablo, at kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo dito na kahit ang ebanghelyo ni Kristo, kahit sila ay napapalaganap ito, mayroon talagang mga tao na hindi magre-responde. Sinabi ito ni Pastor, di ba? Mayroon mga bulag. Actually, yun yung susunod na verse. Bakit daw hindi sila nagre-responde? Bakit ito ay nakatakip sa kanila? Sapagkat sa kanilang kalagayan, sabi ni Pablo, itong mga tao nito, binulag ng Diyos ng salibutan ito, which is ang diablo, ang kanilang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. So talaga yung mga taong hindi mananampalataya ay hindi talaga mananampalataya sapagkat sila ay bulag. No?
dapat mangyari? Bakit dapat mangyari na mayroong mga taong bulag? Bakit? Ito yung sinabi ni Pablo. Upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. So talagang mayroong mga tao kahit anong gawin mo, kapatid, na pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa kanila, ay hindi sila maniniwala sapagkat sila ay mananatiling bulag. At hindi nila nakikita si Kristo at ang kaluwalhatian ni Kristo sapagkat hindi sila maniniwala kahit kailan kay Kristo. Ano sinabi ni Jesus kay Nicodemus sa John chapter 3? Pinag-aralan na natin ito. Kailangan ikaw ay mabuhay muli upang makita ang kaharian ng Diyos. Kung hindi mo nakikita ang kaharian ng Diyos, ikaw ay patay. Ikaw ay bulag. Walang mangyayari at mangyayari. Kaya sinasabi ni Pablo, tandaan, ang Ebanghelyo, mayroon sa mga tao ang hindi makakaintindi nito sapagkat sila ay bulag. Hindi nila makita si Kristo, actually, na siya ang larawan ng Diyos. Siya ang Diyos na nakikita, pero hindi siya makita. Ito yung sinasabi ni Pablo rito. Pero ito yung comforting sa 5. Kung bakit sinasabi na ang sentro ng Ebanghelyo ay dapat si Kristo. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili. Nor kung anuman, kung gaano katanyag ang kanilang iglesia, gaano kalaki ang kanilang templo, o kung gaano siya kasigasig sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi yun yung pinapangaral ni Pablo. Ano yung pinapangaral niya? Kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. Dapat ipapangaral natin na mayroong Panginoon, mayroong Diyos na dapat sinusundan ng mundong ito. Mayroong Diyos na nagkatawang tao na dapat sinusundan ito. Na mayroong Panginoon na dapat tayo ay magpaalipin sa Kanya, magpailalim sa Kanya. Kaya sabi niya, hindi namin pinapangaral kung ano yung pinapaniwalaan namin. Kung naniniwala kami by grace alone, o naniniwala kami na through faith alone, no. Ang focus ng aming Ebanghelyo ay si Kristo na Diyos na nagkatawang tao ay Panginoon. At kung si Kristo ay Panginoon, dapat ikaw ay maglingkod sa iyong Panginoon. Kaya sabi dito, kundi si Kristo bilang Panginoon at kami, ang sabi ni Pablo, bilang kanyang lingkod na siyang ginamit niya para ipalaganap ang Ebanghelyo. Ang sinasabi dito ni Pablo, kapatid, na sa tuwing tayo ay ipapalaganap ng Ebanghelyo, o kusada man, it doesn't matter. This is solely focused on the Lordship of Christ. At kung bakit natin yung ginagawa at the first place, ginagawa natin yun dahil iniutos yun ng ating Panginoon. Kung si Kristo ang Panginoon, gagawin natin kung anong inutos sa atin ng Panginoon dahil iniibig natin siya. Tingnan natin mamaya yun, no? Bibigyan natin ng thin line doon. Ang paggawa ng Ebanghelyo dahil inutos lang sa'yo, o yung paggawa ng Ebanghelyo dahil iniibig mo yung nag-utos sa'yo. Meron kasing dalawang distinction dyan. So ano yung message dito? Hindi ang iglesia o ang pastor ang mensahe ng evangelismo. Ang sinasabi dito na hindi pabonggahan, paramihan ng mga tao sa tuwing kusada, o pagandahan ng suot, o pagandahan ng sound system, or whatever. Sapagkat hindi naman yan yung Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Dapat yun ang sentro ng ating Ebanghelyo. Kaya lumabas muna tayo sa kusada, tingnan muna natin in a personal level. Meron ka bang kakilalang tao na kaibigan mo, na mahal mo, na nais mo na makasama mo siya bilang mananampalataya kay Kristo? Mag-focus ka sa Kanya. At kung mag-focus ka sa Kanya, dapat ang sentro ng inyong pagbibigay ng Ebanghelyo ay yung pagpapakilala kung sino ang ating mahal na Panginoon. Ano yung dapat natin iwasan? Kung nakasentro ka kay Kristo at nagbibigay ka ng mensahe na may kinalaman kay Kristo, dapat iwasan natin ang pagbabahagi na nauuwi sa pagdidebate. Tandaan,
mga tao ay may kanya-kanyang paniniwala. Merong magsasabi sa ina, kung maniwala ka yung Diyos mo, kung maniwala ka yung pagwalan mo, nung makanta, ka pumakipagdebate. Kasi mas lalong hindi maniniwala yung tao sa iyo. At ano pa? Iwasan ang paninira ng ibang paniniwala o relihiyon. Nano kayo po? Katolik kayo po. Balo yun po. Bawal po yung gagawan nyo. Balo yun po rin. Bawal na rin. No. That is not how we spread the gospel. Kasi nakafocus na tayo kung ano yung paniniwala natin. Ano dapat yung focus natin? Si Kristo. Si Kristo lang. Alam niyo po ba na si Kristo ang nagligtas sa atin, etc. Kaya tanungin natin muna ang ating sarili bago tayo magpalaganap ng Ebanghelyo. Si Kristo ba ang itinuturo ko sa tao ito? O ang aking sariling paniniwala? Diba? Yung ipipilit ko sa Kanya yung paniniwala ko. Dapat nagpapalda ka, babae ka. Dapat ganito yung ginagawa mo. Dapat wala ka rebulto sa bahay. Dapat ganyan, gano'n. Di mo po man nga sinabi kung sino yung Panginoon, kung bakit natin kailangan paglingkuran si Kristo. Ganun ka na agad sa Kanya, ang tao kapatid kailanman ay hindi na maniniwala sa iyo. Kasi kanino ka nakafocus? Nakafocus ka sa iyong sarili at sa iyong sariling paniniwala. Hindi sa pagpapakilala kung sino ang Panginoong Jesucristo. Kaya dapat ang sentro ng ebanghelismo ay nakatuon lamang kay Kristo Jesus at kung ano yung ginawa niya. Ano dapat natin gawin? So, ito gagawin natin. Bilang inyong assistant pastor, ito po yung pwede kong suggest sa inyo. Una, ipakilala natin kung sino si Kristo. Sino ba talaga siya? Si Kristo ay Panginoon. Siya ay Diyos na nagtatawag tao. Siya ay ibinako sa krus. Kaya ano yung pangalawang dapat natin gawin? Ano nga ba yung ginawa ni Kristo? Siya ay ibinako sa krus. Siya ay naglakad dito sa bundok na kahit isang kasalanan, wala siyang ginawa para sa iyong katwiran. Yun yung mga dapat natin sinasabi sa taong kausap natin. At ang pangatlo, bakit mahalaga ang mga ginawa ni Kristo para sa tao? Bakit mahalaga yung krus? Bakit mahalaga yung namatay si Kristo? Bakit kailangan siyang mamatay? At bakit sa ikatlong araw kailangan mabuhay siya muli? Ano yung kahalaga ng mga bagay niya? Dapat doon tayo nakatuon. Amen po ba? Tandaan, ang unang puntos, si Kristo dapat ang sentro ng Ebanghelyo. Kasi hindi naman yung paniniwala natin. Sapagkat ngayon tayo kanya-kanyang paniniwala. Kapag naniwala na siya kay Kristo at nagkaroon ka na ng establishment sa iyong sarili at napalapit ka na doon sa tao, doon ka magkakaroon ng tinatawag nating truth telling o yung pagsabi ng katotohanan. Yun yung second pointer. Kung tayo ay magsasabi ng katotohanan sa tao o ipapalaganap natin ng Ebanghelyo, dapat ito ay biblical. Ito ay nakaayon sa Biblia na walang kompromiso. Ibig sabihin, wala tayong kailangan itatago sa Kanya. Ano ibig sabihin yan? Basahin natin sa Romans chapter 1:16. Kasi sabi ito ni Pablo, kapatid, na dapat hindi tayo mahihiya na ipalaganap ang Ebanghelyo. Kung paano ito nakasulat sa mga salita ng Diyos, ganun natin sabihin sa mga tao na nangangailangan nito. Sabi ito ni Pablo, hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya sa unang Hudyo, gayon din sa Griego. Sasabi ni Pablo na kung ang tao na ating pinakilala si Kristo ay sumampalataya kay Kristo, huwag ka nang mahiya pa na sabihin sa tao na ito ang katotohanan ng Ebanghelyo sapagkat ito ang magliligtas sa Kanya. Tingnan natin kung ano ba yung ginawa ni Pablo noong unang panahon. So, sa Acts chapter 17, verse 30 to 33, ito yung si Pablo ay naglalakad sa Athens. No? Siya ay nag-preach sa mga maraming tao. At ito yung nangyari. So 30, ang mga panahon ng kahangalan, sabi ni Pablo,
ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Hindi nahiya si Pablo na sabihin ito. At kung sinabi ni Pablo na kailangan ka magsisi, ano yung assumption doon? Ibig sabihin, ang assumption doon, ikaw na kanyang kausap ay isang makasalanang tao. Isang maruming tao. Dapat huwag kang mahiya na sabihin yun sa iyong kakilala. Alam mo ba, andyan nga nung panggawan mong mayag. Balo kumayag ng tao. Pero andyan nga nung panggawan mong mayag. Na bibilangan ng kinuita para ikaligtasan mo. Waling kaligtasan, alayo ka rin gagawan mong mayag. Tandaan mo, andyan mayag ka, kahit ikaw ay mabait at mabuting tao sa iyong paningin, deep down in your heart, sa iyong puso, alam mo na ikaw ay isang makasalanang tao. Kaya sabi ni Pablo rito, ito ang pinag-uutos ng Diyos. Tama na yung kahangalan. Tama na yung ayaw natin i-acknowledge yung katotohanan. Tama na. Ito yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Makasalanan kayo. At ang Diyos ay banal. At kung ang Diyos ay banal at ikaw ay makasalanan, ano mangyayari sa iyo? Ikaw ay paprosahan, ikaw ay mamamatay. Itatapos sa dagatang apoy. Ngunit, kung makikilala mo si Panginoon Jesucristo at mananampalataya ka sa Kanya at ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Yan, kapatid, ang tamang pagbibigay ng impormasyon at katotohanan sa tao. Kailangan ma-realize muna ng tao na siya ay isang makasalanan. Next, sa 31. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Kasi sabi ni Pablo rito, kung may kasalanan, may karumihan, mayroong mga tao na gumagawa ng masama, at mayroong Diyos na matuwid, mayroong Diyos na hinahatulan yung mga masama, mayroong Diyos na may katwiran sa kanyang puso. Ano yung gagawin ng Diyos na ito? Hahatulan lahat ng mga tao gumagawa ng masama, sabi nito ni Pablo. Kung hahatulan ng Panginoon ang sanlibutan at hahatulan niya base sa kanyang katwiran, hindi lahat tayo papasa. At tayong lahat ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Pero mayroong itinalagang lalaki ang Diyos, sabi ni Pablo. Alam niyo ba na mayroong itinalaga ang Diyos na nagkatawang tao dito sa mundong ito? At ang pangalan niya ay si Jesucristo. At tungkol dito ay, sabi ni Pablo, binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa patay. Kasi may mga taong skeptical. Bakit ko paniniwalaan ang Kristo na yan? Bakit ko paniniwalaan yung Jesus na yan? Wala naman akong basihan para paniwalaan ko siya. Ni basihan man, nagalit talaga siya sa Diyos. Alam mo ba, yung taong yan nalapa ko sa krus, namatay siya. Pagkatapos ng 3 araw, alam mo yung nangyari sa kanya? Binuhay siyang muli. Isang katibayan, isang pagpapatotoo na siya galing sa Diyos. At siya mismo, ang taong yan, ay Diyos. At ito yung sinasabi din ni Pablo. Alam mo ba, di Jesucristo, ipakilala ko kaya yamo in tao, kinabihan pasibayo mula king kamatay. 32. Sabi dito, nang kanilang marinig tungkol sa pagkabuhay ng patay, nang ito'y marinig ng mga taong kausap ni Pablo, mayroong dalawang reaksyon. Yung iba ay namutya. Ibig sabihin, hindi sila naniwala. Ibig sabihin, meron silang mga duda sa kanilang mga puso. Ngunit, meron din namang iba na naniwala kay Pablo. At ang sinabi nila, pakikinggan ka namin muli tungkol dito. Ano ibig sabihin nito? Na sa tuwing tayo ay napapalaganap ng Ebanghelyo at mayroong naniwala, dapat bigyan natin sila ng panahon na balikan tala.
desire, meron din silang pagnanasa na mas marinig nila kung sino ba talaga si Kristo. Mas matututo sila kung ano ba talaga yung sinabi ng Panginoon, kung ano ba yung ginawa niya, etc. Tutukan tayo. At yung mga namutya at hindi naniwala, kalimuan tayo. Pag-aaralan natin yan as we progress. At anong ginawa ni Pablo? Nung meron namutya sa kanya, umalis na lang si Pablo. Yung sinasabi ni Pastor, kung mayroong mga hindi naniwala, sila ay bulag. At kung sila ay bulag, hayaan na lang silang bulag. Dahil wala na tayong magagawa doon. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagbuhay sa patay at makakapagbigay paningin sa bulag. Tandaan, ang katotohanan ay maaaring masakit. Kapag ikaw na isang mabuting tao, sinabihan ka na ikaw ay isang makasalanan, hindi ka malasakit. Bakit yan? Kayapan kong tao, sasawag ko, kapag ako sabihin mo ka na ako, matsura ko pala gaya. Marinan ko pala, makasalanan ko pala. Hindi nila matatanggap yan. Sapagkat ang katotohanan ay masakit. Diba? Minsan nga sasabihin ko sa asawa ko, alam mo ba, medyo tumataba ka na. Didinay pa niya, ayaw niya tanggapin. Kasi, ang katotohanan nga ay masakit. Diba? Ngunit, ito ang nagdadala ng isang taong makasalanan kay Kristo. Sapagkat kailangan munang ma-realize ng isang taong makasalanan na siya ay makasalanan upang siya ay magsisi sa Panginoon. Amen po ba? Hindi magsisisi ang isang taong mabuti ang paningin niya sa kanyang sarili. Tanging ang taong makasalanan ang magsisisi sa Diyos. Kaya nga kung tayo ay papalagan ng Ebanghelyo, walang kompromiso. Sabihin mo ang totoo, ikaw ay isang makasalanang tao. Kabagan kong isip na sabihin mo ka-relate. Sabihin mo ka-relate because that is the foundation of the gospel. Tandaan, kahit siya ay makasalanan, hindi naman natatapos doon di ba? Alam mo, kahit ikaw ay makasalanan, kahit ikaw ay hukuman ng Diyos, may kahatulan, mayroon pa rin pag-asa. Sino yung pag-asa? Si Kristo. Ganyan natin kailangan i-pattern yung ating evangelism. May kasalanan, may problema, may agam-agam sa iyong puso, pero may pagdududa. O kung nagdududa ka, ipapakilala ko sa iyo itong si Kristo na binuhay muli ng Diyos. At kung binuhay siyang muli ng Diyos, kung sino man yung maniniwala sa Kanya, kung sino siya sa mga nagawa niya, at kung ano pa'y gagawin pa niya sa hinaharap, may pag-asa ka sa Kanya. May problema, pero may pag-asa kay Kristo. Ano yung dapat natin gawin? Huwag alisin sa ating pag-evangelismo ang mga ideya na may kasalanan, na kung ikaw ay may kasalanan, ikaw ay dapat magsisisi. At kung ikaw ay magsisisi, dapat paniwalaan mo ang krus sa Ebanghelyo. Dapat huwag natin aalisin yung mga bagay na yan. Kasi meron din kasi mga evangelism na puro healing crusades lang. O kung ikaw ay pupunta kay Kristo, ikaw ay pagagalingin. That's it. O kung ikaw ay pupunta kay Kristo, makawalan ka ng problema. That's it. Pero hindi siya, yung Ebanghelyo, ay hindi naibahagi sa Kanya. Ang katotohanan ay hindi nabahagi sa Kanya. Kaya kung tayo magbahagi ng Ebanghelyo, walang kompromiso. Katotohanan lahat. Pangalawa, sabihin ng katotohanan ng may linaw. Maglaan ng mas madaming oras kung kinakailangan. Kasi kung tayo ay mag-explain sa tao, lalo na ako kapag ako ay nag-explain sa tao, matagal. Kasi gusto ko, kung ako ay mag-explain, bibigyan ko ng linaw sa tao upang mas lalo niyang naiintindihan. At kung naiintindihan niya, may tanim niya sa kanyang puso, upang sa susunod, kung ang tao man na yun, na aking nabahaginan, ay may makakausap na ibang tao na kailangan din ng Ebanghelyo ni Kristo, may bahagi din niya na mayroong kalinawan. Kaya kailangan, tayong lahat ay may karunungan
at kalinawan kung ano ba talaga ang tunay na ebanghelyo ni Kristo. Kung sino siya, ano yung kanyang ginawa, at ano yung pang gagawin ng Panginoon. Pangatlo, kung ikaw ay papalagan ng katotohanan, so of course, kailangan magtitiwala ka sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Kung sinabi naman sa salita ng Diyos, lahat ng tao ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit ayaw mong tanggapin, maniwala ka. At sabihin mo yun sa tao, Brad, sorry to say, lahat tayo, kahit ako, kahit yung pastor pa namin, ay makasalanan. Kahit si Pablo, kahit yung mga santo na nasa Biblia, ay mga makasalanan tao. Walang matuwid sa atin, wala kahit isa. At magtiwala ka sa katotohanan ni Kristo, sapagkat sa taong nabahaginan ng katotohanan, ang taong tunay na sa Diyos, siya ay maniniwala kahit mahirap tanggapin at masakit ang katotohanan. Susunod, kailangan tayo makikitungo sa mga tao, tayo ay kailangan mapagpala sa mga hindi mananampalataya. Ano ibig sabihin? Kailangan tayo ay pasensyoso sa kanila. Dapat tayo ay hindi agad na umiirit ang ulo sa kanila. Hindi tayo agad nawawalan ng pag-asa sa kanila. No? Balikan natin yung Acts 17 kanina, which is si Pablo. Si Pablo, kapatid, di ba, nung sa 30 to 33, sinabihan niya yung mga tao, sabi nila, kailangan magsisi yung lahat, sabi ni Pablo. Pero bago niya sinabi yun, meron siyang napansin habang siya naglalakad sa kalsada ng Athens, which is a city sa Greece. Kung alam niyo yung mga Greece, yung mga Griego, yung mga yan, no? Mga Greek na mga tao. Naglalakad si Pablo at meron siyang nakita. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng mga Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atenas, sabi niya, which is yung mga tao na nakatira sa Athens noong panahon na yun. Napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso. Tingnan mo. Ano yung makikita natin dyan? Si Pablo ay nagtumitingin ng mga bagay na pwede niyang i-relate sa mga kausap niya. Ano ba yung kultura ng mga tao ito na mga kausap ko? Ano ba yung kabuhayan ng mga tao mga kausap ko? Ano ba yung bansa ng mga tao ito? Ano ba yung paniniwala nila? Kailangan malaman ko yung mga bagay na ito. Ito yung kaisipan ni Pablo. So ano yung kaisipan ni Pablo? Sa aking paglalakad dito sa kalsada ng Athens, nakilala ko na yung mga tao na ito. Kaya sabi niya, napapansin ko na sa lahat ng mga bagay, kayo yung mga lubhang relihiyoso. Napansin niya yung mga tao na ito ay mga relihiyosong tao. Bakit? Pwede sabi niya, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid, namasid si Pablo, na mga bagay na iyong sinasamba, sabi niya, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito. Ano yung nakasulat sa dambana? Sa isang di kilalang Diyos. Kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipaahayag ko sa inyo, sabi ni Pablo. Napansin ni Pablo, kapatid, sa kanyang paglalakad, dahil nais niyang makilala yung mga tao na ito, dahil nais niyang mas maging pasensyoso siya sa mga tao na ito, marami siyang napansin sa kanyang pagmamasid. Napansin niya na meron silang sinasamba na isang Diyos, pero hindi nila kilala itong Diyos na ito. So doon tayo mag-start. Kung meron man tayong bahaginan ng Ebanghelyo, for instance, pupunta tayo sa, let's say, sa isang urban area, sa isang rural area, maraming mga mahihirap. Tingnan natin yung kondisyon ng kanilang buhay. Tingnan natin kung ano ba yung tamang oras na pwede natin silang puntahan, kung ano ba yung pwede natin gawin para sa kanila. Kilalanin natin sila, alamin natin ang kanilang kultura, upang doon natin sila bahaginan. Kung ano yung nalaman natin mula sa kanila, doon natin tumbukan ang Ebanghelyo sa kanila. Napansin ni Pablo sa mga tao na ito na meron silang sinasamba na Diyos, pero hindi nila kilala. Doon, pwede kong ipalaganap ang Ebanghelyo sa kanila. Yung sinabi ni Pablo, sa kanyang isip, meron silang Diyos, pero hindi nila kilala. Kaya sabi ni Pablo, mga taga-Atenas,
Yung Diyos na inyong sinasamba na hindi nyo kilala, kilala ko siya. At narito ako ngayon upang ipahayag sa inyo kung sino ang Diyos na iyan. Ganyan din tayo, kapatid, sa mga unbelievers. Mayroong kanya-kanyang paniniwala yung mga yan. Believer sila ng Diyos, pero ibang Diyos. Diba? Mayroong iba't ibang mga relihiyon. Believer sila na mayroong Diyos, pero hindi si Kristo ang Diyos nila. Kaya kung naniniwala sila na may Diyos, ipakilala mo kung sino ang iyong Diyos sa kanila. Doon natin gagawin. Tignan natin kung ano ba yung pointers na natin tignan dito. Ang ginawa ni Pablo ay may paggalang sa mga tao na kanyang kinakausap at sa kanilang kultura, kung ano ba yung ginagawa nila, sapagkat siya'y nagbabasin at tinitignan niya ito. Isinasa puso niya ito. Ngunit, kahit may paggalang, hindi niya isinakripisyo ang katotohanan. Kahit nakita niya na iba yung kanilang relihiyon, siya pa rin ay nagpalaganap ng ebanghelyo sa kanila. Ano yung dapat natin gawin? Makinig sa unbeliever at alamin kung ano ang kanyang paniniwala sa mga bagay-bagay. Tanungin natin siya, Ma, kilala niya po'y Kristo. Nano pong palagay kaya? Nano pong kayo kaya? So, mga impormasyon na ibibigay ng inyong kausap, doon ninyo ipapattern kung paano ninyo ipapakilala ang Panginoon. No? Hindi yung agad-agad, boom! O, maniwala ka. By grace, boom! Wala. Mahirap. Hindi nila ito maiintindihan. Kaya tingnan muna natin, buo ba tayo sa level na kanilang maiintindihan? Naniniwala po ba kayo na may Diyos, Nay? Oo. Naniniwala po ba kayo na may langit at impyerno? Oo. Naniniwala po ba kayo na may pupuntahan ng inyong kaluluwa? Oo. Naniniwala po ba kayo na makasalanan kayo? Ganon. Ay, hindi ako makasalanan. O, doon ninyong tumbukan si nanay doon. Alam niyo po ba, sa mga salita ng Diyos, ang sinabi ng mga salita ng Diyos, maging ako man na ginagamit ng Diyos, ay isang makasalanan tao. Doon natin doon i-pattern yung ating pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ano pa? Iwasan natin na kontrahin ang paniniwala ng ibang tao. Meron silang iba't ibang paniniwala, pero respetuhin natin muna ang mga paniniwala niyan upang magkaroon ng pagtitiwala yung tao sa iyo. Huwag natin silang kontrahin agad-agad. Kundi makinig muna tayo sa kanila, kilalanin muna natin sila, at kung saan sila nanggagaling sa paniniwala ngayon. Nay, o Ma, Katoliko kayo po. Pag siya sinabi na, o kasi ima ko Katoliko iya po ko Katoliko at saka di kami maniwala, nung Katoliko kami, so kaya nga kami, mati kami Katoliko kaya mo naman. Nung kung gano'n yung paniniwala ni Nanay, respetuhin natin. Pero doon din natin ipapalaganap yung katotohanan kay Nanay. Base dun sa nalaman natin tungkol sa Kanya. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Ibig sabihin dyan, kapatid, na kung meron tayong kausap ng mga tao, unbelievers ng mga tao, kailangan tayong maging pasensyoso sa Kanya. Meaning, kilalanin muna natin sila in a personal level. No offense sa ating pastor. Sa pagkatang pastor, may puso, may panaganap ang Ebanghelyo, kaya nag-crusades tayo, kapatid, nag-crusada tayo. Kasi ang puso ng isang tao na gustong ipalaganap ang Ebanghelyo, ay hindi naman natin pwedeng pigilan. Pero, kahit anong gawin natin krusada, if we don't know the people, kung hindi natin sila kilala, ay wala rin naman mangyayari. Kasi hindi natin alam kung paano natin ibibigay sa kanila yung katotohanan dun sa level na may intindihan natin sila. Unless kilala natin sila personally. Kaya ang start ng evangelism ay hindi sa mga tao hindi mo kilala, di ba? Ano siya sabi natin lagi? Mag-start ka muna sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo. And then eventually kapag nakasa ka na sa mga taong hindi mo na kilala. Bakit? Kasi mas epektibo ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mga taong kilala natin kung yung paniniwala nila, kung yung kultura nila, kung ano yung kanilang pagkatao. Susunod,
Tandaan, ang katapatan ay sa atin. Ang katapatan ng pagpapalagala ng Ebanghelyo ay sa atin. Ngunit, ang bunga ng Ebanghelyo ay sa Diyos. Pinagpilit siya ni Pastor to. Magpapagal tayo, magiging tapat tayo sa pagpapalagala ng Ebanghelyo, magkukrusada tayo, babalikan natin yung tao na ating pinili na ibahagi na ng Ebanghelyo. Every Wednesday, pupuntahan mo sa bahay, mag-prayer meeting kayo, dahil nais mo yung bahay na yun ay maligtas. Tapat ka na naglilingkod. Tapat ka na nagpapalagala ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero tandaan mo, kahit ikaw ay isang tapat na tao, kung ang Diyos ay hindi gagawa ng malalim-malang gawa sa buhay ng tao na iyon, walang bunga ang ating ginagawang Ebanghelyo. Basahin natin sa 1 Corinthians 3, verse 6 to 8. Sabi ito ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. That is both works. May nagtanim, may nagdilig. Ngunit, ang nagpapalago at nagpapabunga ng ating ginagawang pagtatrabaho, ang pagtatanim at pagdidilig ay ang Diyos. Ito yung sinabi ni Pablo. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Kasi sabi ni Pablo, kahit magdilig na tayo na magdilig at magtinim na magtanim, hindi lalago yung mga yan kung hindi sila palalaguin ng Diyos. Pero sabi ni Pablo sa 8, ngayon, sabi ni Pablo, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa. Sapagkat tao yung mga yan. Si pastor ang magtatanim, ako yung magdidilig. At ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. At sabi ni Pablo rito, oo, nagpapagal ka. Oo, ginagawa mo yung Great Commission na papalagat ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero kahit hindi naniwala yung mga tao sa iyo, huwag sasakit yung loob mo. Sabi ni Pablo, bagkus, kailangan magalang ka pa rin. Sapagat ang iyong ginawa ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ito ay nakikita ng Diyos at ito ay mayroong kapalit pagdating ng panahon. You will receive your rewards pagdating ng panahon. No? Kaya huwag tayong sasakit ng loob. Yung sinabi ni Pastor, nagkrusada tayo, ang dami nag-attend, pero kahit isa walang dumating. Why? Kasi kahit anong gawin natin pagdidilig at pagtatanim, kung hindi sila bubuhayin muli ng Diyos, wala tayong magagawa. Bibigyan ko kayo ng konting ilustrasyon para maintindihan natin. Ang magsasaka ay hindi sumisigaw sa binhi upang ito'y tumubo. Kapag nagtanim yung magsasaka ng binhi, tapos diniligan niya, hindi siya sisigaw na, hoy, lumaki ka na, tumubo ka na, please. No. Anong ginagawa niya kapag siya tatanim? Siya naghihintay. Diba? Itatanim, tapos didiligan, tapos siya ay maghihintay. Sa kanyang paghihintay, may nangyayari. Ay pagyayari, may lumalago. Pero hindi natin nakikita kasi ito'y nakatanim sa lupa. Ganun din, kapatid, ang ginagawa natin pagpapalagat ng Ebanghelyo. Ang paglago ng kaluluwa ng isang tao na nakarinig ng Ebanghelyo ay nakatanim sa ilalim ng lupa, hindi natin siya nakikita. Ganyan din ang ginagawa ng Diyos. Sa hindi natin nakikita, may ginagawa siyang paraan. Kaya kung nagbabahagi tayo ng Ebanghelyo sa mga tao, maghintay. Kung ikaw ay napapagod, maghintay. No? Hindi agad-agad ang resulta. Ngunit tandaan, sa Diyos, walang imposible. Ang Diyos ay mayroon at mayroong magagawa. Ano yung dapat natin gawin? Kapag tayo ay napapalagat ng Ebanghelyo, huwag sukatin ang tagumpay sa agarang resulta o sa dami ng tao sa tuwing krusada. Kahit maraming tao sa krusada, kung hindi sila totoong Kristiyano, hindi mag-flourish yung kanilang pananampalataya sa Diyos.
huwag natin gawin sukatan yung mga bagay na yan. Ang sabi ko nga, mag-start tayo in a personal level. Kung sino mang kakilala natin, unahin natin sila. Ipanagapin mo kayo. Pangalawa, maging personal sa mga taong mabagal tumugon sa Ebanghelyo. Meron mga tao na medyo slow sa pag-pick up ng Ebanghelyo, maging pasensyoso tayo sa kanila. Naalala ko kapatid, that was like 2 or 3 years ago. Nung ipalapalagalan ko yung Ebanghelyo sa mga believers, which I'm telling them na ang Diyos ay nagliligtas sa tao sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Marami kapatid ang kumutya sa akin. Marami yung mga hindi naniwala sa akin. Marami yung sinasabi na yung paniniwala ko ay hindi biblikal. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Kahit after the preaching, kukontranda ako. It's okay. Next preaching, the same preaching. Hanggang sa maintindihan nila ang Ebanghelyo. Ang sinasabi ko dito kapatid, kung mabagal ang pagtugon sa Ebanghelyo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gumagawa sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tulad ng mga binhi na ating tinanim at dinidilikan. Hindi natin alam kung ito'y tumutubo o hindi. Pero the fact na ito'y tumubo at nakita mo, hindi ka ba nagkakalap? Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At ang pangatlo, maging pasensyoso at ipagpatuloy ang iyong ginagawa kahit ikaw ay kinukontra at ikaw ay manatiling nananalangin sa Diyos. Huwag ka mawalan ng pag-asa. No? Sapagkat ang katotohanan ay mahirap tanggapin sa taong hangal, ang sabi ni Pablo. Ngunit sa mga iniligtas, ang krus ni Kristo ay kapangyarihan. No? At ang panghuli, kailangan laging meron tayong pag-ibig sa puso natin sa tuwing tayo ay nagpapalagaran ng Ebanghelyo. Sapagkat ang puso ng Ebanghelyo ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Very famous, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak ay nakaangkla sa kanyang pagmamahal sa atin. At ngayon din kapatid na sa tuwing tayo ay magpapalagap ng Ebanghelyo ni Kristo, ito ay nakaangkla sa pag-ibig natin sa ating mga kapwa tao. Basahin natin kapatid sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14-15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihibok sa amin, sabi ni Pablo. Sapagkat kami ay lubos na niniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Kaya ang lahat ay namatay. Ibig sabihin po namatay si Kristo para sa lahat. Lahat ng mga anak kay Kristo ay namatay kasama niya. Pero hindi maganda. 15. Siya'y namatay para sa lahat, tayo, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para kay Kristo, na alang-alang kay Kristo ay namatay at muling nabuhay. Kasi sabi ni Pablo kapatid na kung tayo ay mapapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo, ipakilala din natin sa tao natin mga kausap na kamukha natin siya na patay. Na kamukha natin siya na makasalanan. Na kamukha natin siya na dati tayo yung mga marunong mga tao na wala tayong katuwiran sa harapan ng isang banal na Diyos para makarelate din siya sa atin. No? At upang maipakita mo rin sa Kanya kung gaano mo siya kamahal at mapakilala mo siya kung ano yung pag-ibig ni Kristo sa atin. So sabi ni Pablo rito, kaya niya ginagawa na siya ipapalagalan ng Ebanghelyo sapagkat iniibig niya si Kristo. Dahil namamangha siya sa pag-ibig ni Kristo sa Kanya. At sa Kanyang ginawa, sa mga nagawa ni Kristo para sa Kanya, hindi na siya nabubuhay para sa Kanyang sarili. Sapagkat ang Kanyang sarili ay namatay na kasama ni Kristo sa krus. At ngayon, ang nabubuhay sa Kanya ay hindi na ang Kanyang sarili, kundi si Kristo na siyang Kanyang Panginoon at Kanyang sinasamba sa mga oras na iyon. Dapat, ginagawa ang ebanghelismo ayon sa pag-ibig natin sa mga tao. Dahil inibig din naman tayo ni Kristo. Tayo din naman ay mga produkto ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung nais din natin na magkaroon ng kaligtasan yung mga
Romans chapter 9 verse 2 to 3. Na meron akong malaking kalungkutan, ang sabi ni Pablo, at walang tigil na kirot sa aking puso, sapagkat mamagalingan ko na pag ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid. Ganyan kamahal ni Pablo yung kanyang mga kalahi, which is sa mga Israelita, na mas nanaisin niya na makasama niya yung kanyang mga kalahi na sumpain. Sapagkat mahal din naman niya yung kanyang mga kalahing mga Israelita na sila'y hinatulan at sinumpaan ng Diyos. Pero, kahit ganun man, siya pa rin ay nagkagalak sapagkat siya ay na kay Kristo. Ganyan din dapat yung paningin natin sa mga unbelievers. Sa mga kamag-anak natin na wala pa kay Kristo. Na minsan nga yung tatay ko, pag siya ay mag-share sa akin, tumatagal tayo. Mag-share siya, sabi niya, yung buri ko, ano rin, papa mo, kaya bihula. Yung buri ko, ridara mo, kaya bihula. Rin paulakan, kaya bihula. Na sasabak yung kinuha. Yun lang daw yung pangarap niya. Yung makasama niya yung pamilya niya. Bakit? Kasi mahal niya yung pamilya niya. Ganyan din naman ako. Mahal ko yung family ko, mahal ko yung kapatid ko, mahal ko yung mga kaibigan ko. At nais ko, kung alam ko na ako'y nakay Kristo at ako'y ligtas, nais ko din naman sila'y maligtas. Ganyan din yung paniniwala ni Pablo rito. Kung pwede nga, sabi ni Pablo, na ako'y hatulan din ng Diyos kasama ng mga kapatid ko, okay lang. Pero mas naisin natin na makasama natin yung ating mga pamilya at mga kaanak sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. Yan po ba? Kaya tandaan, ang Ebanghelyo ni Pablo, ang Ebanghelista ni Pablo, ay bunga ng malasakit niya sa mga kapwa ng tao. Yung bunga ng kanyang pag-ibig sa mga tao. Hindi dapat ito maging obligasyon sa atin. Diba? Dapat, kapag tayo mapalaganap ng Ebanghelyo, huwag natin isipin na ito yung obligasyon. Kasi pastor, bigla na ako sinabi na magkusada. Ati kong obra, makalala mo yan ito. Arumen, diba? Nagiging obligasyon yung kusada. Nagiging pabigat sa atin. Kaya nga, next time, kung tayo ay mag-evangelize, dapat ito yung taos sa ating puso. Kasi gusto natin na bahaginan yung mga tao ng Ebanghelyo ni Kristo sapagkat iniibig din naman natin sila kung paano tayo iniibig din ng Diyos kahit sa ating mga kasalanan. Amen ba? Ano yung dapat natin gawin? Una, manalangin. Manalangin at hilingin sa Diyos ang pusong may balasakit sa mga naliligaw. Bakit? Kasi napakahirap niyan, kapatid. Mo naman kilala rin Ay naman Kristiyano din. Pero kailangan na tayong puso na may malasakit sa mga tao na nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Kaya kung wala ka pa puso niyan, manalangin ka, kapatid. Kung ikaw ay nabibigatan, manalangin ka. Pangalawa, tignan ang mga hindi mananampalataya bilang ating misyon, hindi kaaway. Diba? Kasi minsan makikita natin, namay, Lemen na yung tsura, drug addict yan Kipaglapitan mo Ba't ganyan tayo minsan? Mayroon tayong prejudice. Ayun po ba? That is, I am also guilty of that. Minsan makikita ko, yung mga yung susulod. Lupang ngaliman maniwala ini, ako rin puntaran. Ayun baka niyan lang. Lupang ngaliman maniwala rin, ako nalang puntaran. No. Gawin natin itong parang mission natin. Pag may mission, pwedeng success, pwedeng failure. Kung successful ka sa iyong mission, praise God. Kung failure ang iyong mission, praise God pa rin. Kasi wala naman kalugihan sa ginagawa natin. Mayroon laging kaakibat na reward yan pagdating ng panahon. Sapagkat ito yung utos ng Diyos at ginagawa lang natin kung ano yung inutos ng Panginoon natin sa atin. Hindi dahil ito yung obligasyon, kundi dahil mahal natin ang Diyos na siyang unang nagmahal sa atin. Kung mahal mo siya at kanya-kanyang inutusan, hindi ba mararapat lamang na sundin mo siya? Kasi mahal mo siya Kapag sinabi ng asawa mo, magwalis ka,
at ikaw ay nagwalis dahil mahal mo siya, that is okay. Pero kung sinabi ng asawa mo magwalis ka at tinititi mo na parang obligasyon, anong gagawin mo? Diyan ka nang hiyakong mamalis. Minsan di ka naman kasi iniisip mo na isang obligasyon. Pero pag sinabi ng asawa mo na magwalis ka, dahil mahal mo siya, at alam mo na pagod na siya, walisan mo na yung bahay. Kung kaya mo naman magwalis. Yun ba? Iyon dapat yung tingin natin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At ang panghuli, hayaan ang pag-ibig, hindi pananakot ang umakay sa mga tao. Kasi sabi ko dito ay ganito. Kasi mayroong ganito mga preachers Kung hindi kayo maniniwala at hindi kayo mag-attend sa aming church, wala kayong kaligtasan. Kung hindi kayo mag-attend sa aming church, ikaw ay mananatili sa iyong estadong patay. May mga ganyan Kulto sila. Kung hindi ka maniniwala, kung hindi ka mag-attend sa kanilang church, hindi ka ligtas. Kung nag-attend ka sa ibang churches, sa ibang paniniwala, ikaw ay wala na. No. Ang kaligtasan ng ebanghelismo ay hindi dapat pananakot or fear-mongering. Ito ay ayon sa pag-ibig natin sa tao at sa Diyos. Iniibig mo ang Diyos? Iniibig mo ang Panginoon? At sinabi ng Panginoon, humayo ka? Humayo ka. Dahil iniibig mo ang Panginoon. Maging mabiyaya sa mga tao dahil ang Diyos natin ay mabiyaya sa atin. Pag sinabi mabiyaya, ano yun? Kahit hindi sila karapat-dapat ng ating pagtsatsaga at pagsisikap sapagkat sila yung mga siraulo, alam mo yun, may mga ganun tao yung mga mahirap pakibagayan Kahit sila ganun, maging pasensyoso tayo at mabiyaya tayo sa kanila. Sapagkat ang Diyos natin ay mabiyaya. Dito ako magtatapos, kapatid. Bibigyan kayo ng konting encouragement. Sa Romans chapter 10, verse 15, ang sinasabi dito ang konteksto ng Romans chapter 10, pagkaralan natin yan, mayroong mga tao na hindi naniniwala kay Kristo. May mga tao na nagpapagal para sa kanilang kaligtasan dito sa mga Israelita, pero meron din yung mga tao na sumasampalataya kay Kristo na para sa kanilang kaligtasan. Pero ito yung sinabi ni Pablo. At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat na sabi ni Pablo. Anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Kung ikaw ay nagdadala ng kabutihan, ng balita ng Panginoon, which is ang Ebanghelyo, o kay ganda ng inyong mga paa, kapatid, na ginagamit kayo ng Diyos para sa Kanyang kawan. Tayo po. Ama, maraming salamat sa napakagandang mga salita na yung ibinahagi sa amin ngayong gabi na ito. Hayaan mo, Diyos, na ito'y aming maging pasihan sa ating kami po ay napapalaganap ng Ebanghelyo. At marapatin mo din, O Diyos, na gamitin mo po ang aming mga katawan, bigyan mo kami ng kalakasan upang kami humayo at ito'y ipalaganap sa mga tao na nangangailangan ito. Lahat ito'y ang sabi na langin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.